Noong unang panahon, nang mga hayop ay nakakapagsalita pa, may magkaibigan na si Kambing at Kalabaw. Isang umaga, habang nag-iisa si Kambing, ay napag-isipan niyang puntahan si Kalabaw. Magandang araw, de Kalabaw. Aking kaibigan Kalabaw. Anong ginagawa mo dito, aking kaibigan Kambing? Narito ako upang anyayahan ka sa aking paglalakbay. Ako'y nagugutom. Tara na sa kabila ng ilog. Maraming bunga ng mga mais doon. Kumain ka ng kumain ng sariwang damo at ako naman kakain ng mga mais. Sige na nga, sasama na ako. Gutom na rin ako. Sumama na nga si Kalabaw sa kanyang kaibigan na si Kambing. Malayo-layo na rin ang kanilang nilalakbay. Malayo man ang kanilang patutunguhan, wala silang pakialam. Gutom na ang dalawa, kaya sabik na ito makarating sa maisan. Sandali, aking kaibigan. O ano na naman ang iyong problema? Paano ako makakatawid sa ilog na yan? Hindi ako marunong lumangoy. Tiyak na ako'y malulunod at mamamatay. Paano ka mamamatay at malulunod hindi ka pa nga nakakatawid sa ilog, oh? Oo nga, no. Pero seryoso, aking kaibigan. Paano ako makakatawid dyan? Hindi ako marunong lumangoy. Simple lang yan. Huwag ka nang sumama. Grabe ka naman, Kalabaw. Ang OA mo, ang dami mong drama. Halika na, sumakay na sa likod ko nang tayo'y makatawid na. Sumakay na nga si Kambing sa likod ni Kalabaw. Pinasakay na ni Kalabaw para makatawid si Kambing sa ilog. Lumangoy na nga si Kalabaw sa tubig. Lumangoy siya para makatawid silang dalawa ni Kambing ng ligtas. Andito na tayo, kaibigan kong Kambing. Tara na, kumain na tayo. Sandali lang. Huwag kang maingay, kaibigan kong Kambing. Baka marinig tayo ng mga tao. Pag narinig tayo ay patay tayo. Oo na, aking kaibigan. Sali ka na, kumain na tayo. Ako'y nagugutom na. Kumain na nga ang magkaibigang Kambing at Kalabaw. Madaling nabusog ang Kambing. Kaya naman, kaibigan kong Kalabaw, umuwi na tayo. Busog na ako. Sandali lang. Di pa ako nabubusog. Gutom na gutom pa ako. Nayamot at naiinip na si Kambing. Nag-isip ito ng paraan kung paano pauwiin si Kalabaw. At may naisip siya. Naglulundag ang Kambing. Gumagawa ito ng napakalakas na ingay. At dahil sa mga ingay na yon, ay... Aba, Mare, narinig mo ba ang mga ingay na yan? Oo nga, Mare. Ingay ng Kambing? Saan kayo nagagaling? Nako, mukhang doon nagagaling sa maisan ni Manang Isko. Hindi natin binantayan ang maisan. Nako, chismis tayo ng chismis dito. Sabi ko sa'yo bantayin mo eh. Hindi ka na nakasawin Isko! Manang Isko! Manang Isko! Ano? Ang mga hayop kinakain ng iyong maisan. Pag naubos nila lahat ng tanim mong maisan. Tara, puntahan natin. Halika na! Ayan! Huli ka! Hayop kang Kalabaw ka. Hindi ko pa nga inaagad kinakain ang aking mga pananim. Tapos kakainin mo lang. Ma! Paluin natin ang Kalabaw na yan para hindi na bumalik dito. Kambing, anong ginagawa mo? Ma! Hayop ka! Inos maisan namin! Pinahamak ni Kambing ang kawawang Kalabaw. Hinambalos, pinalo, at sinaktan ng mga tao ang kawawang Kalabaw.
Labis na nasaktan si Kalabaw sa pananakit sa kanya ng mga tao. Ngunit wala nang mas masasakit pa sa ginawang pagpapahamak sa kanya ng kanyang kaibigan na si Kambing. Nanghina na si Kalabaw at sa mga sandaling iyon ay iniwan na siya ng mga tao. Nagtatago lang si Kambing sa tabi-tabi hanggang sa Halika na't sumakay na sa likod ko nang tayo'y makatawid na. masaya si Kambing sapagkat nagtagumpay siya sa kanyang plano kay Kalabaw. Wala siyang pakialam kahit na nasaktan si Kalabaw. Masayang masaya siya dahil uuwi na siya. Naisipan ni Kalabaw na tanungin si Kambing sa nangyari kanina. Bakit ka huminto? Bakit ka nag-ingay kanina, kaibigan kong Kambing? Ay, alam mo kasi, Kambing, pag ako'y nabubusog, gawin ko na talaga ang tumalon-talon at kumanta. Ah, ganun ba? Nalaman ni Kalabaw na nagsisinungaling talaga si Kambing sa kanya. Kaya't nag-isip ito ng paraan para makaganti. Bakit ka huminto ulit, kaibigan kong Kalabaw? Ay, syempre, kaibigan kong Kambing. Gawain ko na talaga ang gumulong-gulong sa tubig. Aba, huwag! Paano ako? Malulunod ako. Hindi ako marunong lumangoy. Gumulong-gulong na nga sa tubig si Kalabaw. Nahulog ang Kambing. Hindi ito marunong lumangoy. At namatay ang kawawang Kambing. Ay, nakaganti din ako sa'yo. At yon ang kwento ng magkaibigang Kambing at Kalabaw. Paalala lang po mga bata, ang tunay na kaibigan ay hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin nila sa'yo. At higit sa lahat, huwag gantihan ng masama ang masasama.